Dininig sa Senado ang issue ng pag-recycle ng nakumpiskang droga. Ginisa ng mga senador ang 2 pulis sa sangkot sa pagkakasabat ng halos 1 toneladang shabu sa Maynila noong Oktubre. Saksi, si Ian Cruz. I'll make a motion na para makontempt ang dalawa at makulong dahil sinungaling po. Na-contempt at ikinulong sa Senado ang 2 intelligence officer ng Philippine National Police matapos magsinungaling sa Senado. Kaugnay ito sa nasabat na mahigit 990 kilo ng shabu sa Maynila noong Oktubre. Sa investigasyon ng PNP, sina Police Master Sergeant Lorenzo Catarata at Police Senior Master Sergeant Jerry Win Rebosora kasama ang isa pang pulis na si Roman Garcia Jimenez ang nakita sa CCTV na nagkarga umano sa sasakyan ng nawawalang 42 kilos ng shabu. Pero sa kabila nito, iginigiit ng dalawa na nasa ibang lugar sila noong mga oras na yon. Your Honor, andun po ako sa may kainan po malapit doon. Sino yung mga tao na sa paligid na mag-certify ikaw ay nandun during that time na sinasabi ko nasa CCTV? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi. Okay. So it's also possible, weak ang alibay mo. Magkasama kayo sa kalendarya na yun? Yes, Your Honor, together with other police operatives din po. Ano ulam mo noon? Your Honor, may coffee po doon sa katapsilugan ng buong... At tinatanong ko ulam, tapos sabi mo coffee. Tapsilugan po to, Your Honor. Ano po? Silugan po, pero ang in-order namin coffee. Yung operation po na nag-transfer po ang SOU4, ang accusation nila na, Your Honor, na may naglabas, may kinuha doon, Your Honor. Yung CCTV kasi matibay na ebidensya yon na mag-implicate sa inyo na kayo talaga sangkot sa gawaing illegal. Okay? So hindi mo ako masagot-sagot ng tama. Nasa labas na sila, sir. Tinawagan daw siya ni Rebosora kasi yung number ni Taylor, sir, binigay ko kay Rebosora. Tapos sinabi niya, nagpasunod sila doon sa SMDFI. Doon na nila, sir, na nakita na nag-usap naman sila at doon na-recover, sir, yung maleta. Kasi, sir, yung maleta. Bago ito, tinalakay ng komite ang umano'y pagbibigay ng 30% ng droga bilang pabuya sa mga drug informant. Personal daw itong nakausap ni PIDEA Director General Mora Virgilio Lazo. Pero tanong ng mga senador, Dapat sinabi mo na gawin kita whistleblower. Implicate mo lahat ng alam mo na ginagawa yung kalakaran na yan para magtino itong mga kasamahan natin na gumagawa ng ganyan. Hindi mo sinabi? Your Honor, no. Unfortunately, hindi ko naisip yon because I was excited a bit for us to pag-usapan yung trabaho nga na ino-offer nila. Okay, sige, yun pala ang kalakaran. Sino ang mga involved dito sa PDEA na gumagawa ng kalakaran na yan? Kasi hindi ko alam yan. Hindi ako papayag yan. You should have at least asked kung sino sa mga tauhan mo sa PDEA, present or previous na involved. You didn't ask that? That's a simple question. Yes, Your Honor, I'm sorry I was not able to ask that question. sa huli, hinikayat ni De La Rosa si Lazo na hanapin ang informant at kumbinsihin na ikanta ang mga detalye ng sinabing kalakaran. Ikinwento sa pagdinig ng dating pinuno ng PNP Drug Enforcement Group na may isang impormante na nag-alok sa kanila ng malaking trabaho kontra droga pero ang kapalit daw nito 30% ng masasabat na droga. Itinanggi ng 3 dating namuno sa PIDEA na sina dating PIDEA Director General Wilkins Villanueva, Aaron Aquino at Isidro La Peña na may ganitong kalakaran sa PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.